He would remain Kara's friend, even if it killed him. Lagpas 30 minutos pagkatapos makatulog ni Kara, nakarinig si Dean ng katok sa pinto. Di na niya kailangan mag-isip kung sinong kumakatok. He knew instantly that it was Chris. Dahil ayaw niyang mag-alala ang pamilya Fernandez, tumawag siya sa villa upang ipaalam na nasa bahay niya si Kara at walang dapat ipag-alala ang mga ito. Sinabi niyang ihahatid na lang niya ang dalaga kinabukasan. Ngunit nagpilit si Chris na makita agad ang kapatid. He could not blame him. Kahit siya man na nasa kalagayan nito, ganoon din ang gagawin niya. She's alright. Yon ang bungad niya nang papasukin niya si Chris sa loob ng bahay. Di ka na sana pa nagmamadaling punta rito. Naisip ng mama na baka may kailanganin siya. Where is she? In the guest room, asleep. Tugon niya. Napagod ng husto sa pagpunta namin sa dagat. Dagat? You took my sister to the beach? At night? Pagkatapos ng ginawa ng gagawin sa kanya? Gulat na sunod-sunod pang tanong nito. Hey, it was her idea, not mine. Depensa niya sa sarili. Alam mo naman kung gaano katigas ang ulo niya. Ayaw niyang umuwi. At sa ginawa ng gagong yon, kaya ako pumayag sa gusto niya. Naisip ko mas makabubuti na ibigay ko ang gusto niya. I did not know she was going to burn her wedding dress. Ano? Gulat na bulalas nito. Sinunog niya ang wedding dress niya? I don't think gusto niyang magkaroon ng alaala sa nangyari. Can you blame her? I would have done the same thing. Wika nito. Nangihinayang lang ako, di ko nakita nang gawin niya yon. I guess she was really mad, huh? The quicker she gets mad, the quicker she gets over the jerk, the better. Ayaw niyang bigyan ng false hope ito, gayong alam niyang di mangyayari sa inaharap ang iniisip ito. She's hurting, Chris. Kanina sa dagat, umiyak siya ng husto. Tapos umiyak na naman siya bago natulog. Kailangan mong sabihin ng pamilya mo that she's not going to get over this overnight. Sinasabi mo ba na mahal pa rin niya ang gagong yon? Would you have stopped loving Melissa if she'd good you up at the altar? Natigilan to na ilang saglit. No, of course not. Tugon ito. Pero aaminin kong may problema kung bakit nangyari yon. Whatever trust there was between us would have been destroyed. At kung wala ng tiwala, what have you got? Not much. Tugon niya. Ngunit hindi pa yun ang nasa isip ni Kara. Sa ngayon nasasaktan siya. Pilit pang iniintindi kung ano nangyari at tinatuloy ang kanyang kasal. What went wrong is that Maicon is the wrong man for her. He has always been the wrong man for her. Dapat nakita niya na yun noon. She is an intelligent woman. She has always been pretty sharp when it comes to people, except where you and Maicon are concerned. Sa mga unang sinabi nito, tumangu-tango siya. Ngunit nang marinig ang huling sinabi nito, talagang natigilan siya. What do you mean? Where I'm concerned? What's any of this got to do with me? Ang masama, wala. Sagot nito. And that's what make it so frustrating. Kung minumulat niya lang ang kanyang mga mata, she could see that the best man for her, the one who really loved her, has been right there her side all along. Nagulat siya sa sinabi nito. And just who might that be? Kinakabahang tanong niya. Saglit na nag-isip to, pagkuway sumagot. Look man, I know this is none of your business, and if you want to tell me to butt out, go ahead. That's your right. I know you love her. Who the hell told you that? Di makapaniwalang tanong niya. Wala, tugon ito. I have known it for years, but hey, it's nothing to be ashamed of. I think it's great. The two of you are perfect for each other. I just wish na makita niya yon. Then maybe she would tell Maicon to take a hike. Who else knows? Mabilis sa tanong niya. Damn it, Chris. Ilang tao pa nakakalaman tungkol dito? Gusto na sabihin ni Chris kay Dean na halos buong San Miguel alam yon. Alam ng lahat na lihim na umiibig si Dean kay Kara. Everyone but her sister herself. Believe siya sa binata. Over the years, he could have tried to come between Kara and Maicon, but he did not. Dean loved Kara enough to want her to be happy, even if it wasn't with him. At ilan lang ang kilala niyang garong na ganon magmahal. No one knows as far as I know. Tugon niya sa tanong nito. Pero kahit marami pang nakakaalam, hindi ka nila masisisi for loving her. Granted, she was a pain in the ass when she was growing up. She outgrew that quite a while back. Thanks to Carlo and keeping him in line. Chris was teasing. Ganun pa man, hindi pa rin mapakali sa Dean. Ang buong akala niya maingat niyang naitago ang damdamin niya kay Kara. Maingat siya sa kanyang mga kinikilos. He did not touch her like he longed to or even flirt with her. They were just buddies,
pals. Their relationship was strictly platonic, so no one would suspect a thing. Yun pala, all this time, alam yun ni Chris. Kung nakita yun ng lalaki, maaaring ganun din ang ibang taong malapit sa kanya. Di niya mapigilang mag-isip kung sino-sino pang posibleng nakakaalam. Ang mama ng mga to, si Donna, si Cara. Biglang sumama ang kanyang pakiramdam nang maisip niya iyon. Not Cara, he wouldn't. Couldn't lose her friendship with him. She was the other half of his soul, and he did not want to lose her. Cara doesn't know. Does she? Tanong niya kay Chris. She can't. She doesn't feel the same way, at may ilang lamang siya sa akin kapag nalaman niya. As far as I know, the thought never crossed her mind. Paniniguro nito sa kanya. Anyway, kilala mo naman si Cara. She doesn't hesitate to speak her mind. Kapag nalaman niya o kaya naman naghinala siya that you're in love with her, she'd come right out and ask you. Chris had a point. Just the same, he did not like it. His feelings were private. The less people who knew about them, the better. Ayoko malaman niyang tungkol doon. I mean it. Chris? Matigas na turan niya. It wouldn't serve any purpose except to embarrass her. Mahal ni Cara si Maicon at di na yun magbabago just because he got cold feet today. So this stays strictly between the two of us, right, Chris? Tila gusto pang makipag-argumento nito. Alright, have it your way. Sumusukong wika nito. But if you don't want her or anyone else to know you're in love with her, then you'd better learn to hide your feelings better. Every time you look at her, love is written all over your face. It was after dawn, Cara's favorite part of the day. The sun was just peeking over the horizon and most of the rest of the world was still sleeping. Mga ganong oras niya gustong maupo sa terasa ng kanyang silid sa rancho. Hawak ang tasang may lamang mainit na kape at pagmasta ng magandang kapaligiran. Ngunit wala siya sa rancho ng mga oras na yon, and she found no joy in the sunlight na pumapasok sa bintana ng guest room. Dinig niya ang pag-awit ng ibon, ngunit wala roon ang isip niya. All she could think of was last night, when she stripped off her wedding dress in front of Dean. Kung maaari lang ayaw niyang bumangon at lumabas ng silid na iyon. She knew she was the talk of the town at simula sa araw na iyon, kailangan niyang harapin ang katotohanan. But first, she had to face Dean. At isipin pa lang niya yon, parang gusto niya nang magtago. Ano ba naman ang pumasok sa utak niya at sinong niya ang kanyang wedding dress? She must have been out of her mind. Nang bumaba siya sa kama, nakita niya sa sahig ang brown bag niya. Di na niya kailangan magtanong kung paano yun napunta sa silid na iyon. Alam niya, pinaalam na din sa pamilya niyang naroon siya sa bahay nito. Kung hindi ang Kuya Carlo niya, tiyak na ang kanyang Kuya Chris ang naghatid niyon. Ang babaeng bumungad sa kitchen ay parang iba na sa babaeng nag-breakdown sa beach. Yun ang naisip na din na makita niya si Cara. Nakasuot to ng puting long sleeve blouse na may bordang bulaklak at faded maong. Animo handang-handang harapin ang hamon ng araw na yon. She was, he thought, shaken. The most amazing woman. He had known her forever, seen her in her best and her worst as both a child and a woman, and she could steal his breath just by walking into a room. At walang kinalaman doon ang pananamit nito o ang ayos ng buhok. It was just Cara. The way she moved, breathed, smiled. Merong glow, an inherent beauty na nagagaling straight from her heart. Thought she had every right to be depressed. Nagagawa pa rin bumangon kahit papaano. Gusto niyang sabihin dito kung gaano kagago si Maicon, na kung siya ang pakakasalan nito, pipiliin niyang makarating sa simbahan kahit ilang batalyong sundalo pa ang pumigil sa kanya. Ganon niya kamahal ito. Ngunit di niya magawang samantalahin na nakaambang pagkakataon, not when that would put her in the position of defending Maicon. Lumunok muna siya bago nakapagsalita. Good morning, sleepyhead. Bati niya rito. How was your sleep? Mabuti kaysa inaasahan ko. Tugon ito. Lumapit to sa lamesa at naupo sa silya. Lalo pat naisip kong ginawa ko sa beach. Nakita niya ang pamumula ng mukha nito. Ano bang dapat kong unang ihingi ng apology? Stripping in front of you or crying all over you? She looked so miserable that he had to laugh. Kung tamang pagkakatanda ko, ilang beses din kitang nakita na bathing suit at wala namang kaibahan yon seeing you in your bra and panties. Ani ang pinipilit wag mamaos ang tinig. And what's a few tears among friends? Sa tindi ng pinagdaanan mo, I figured you were entitled to it. Sinabi niya yon para mapanatag ito. Ngunit nakita niyang agad nalaglag ang luha sa mga pisngi nito. Well, damn!
Napaiyak na naman kita. Ani ang gustong pagalitan ng sarili. I'm sorry, Kara. I shouldn't have said anything. It's not you. Anito sabay pahid ng mga luha niya. It's me. Sinumpa ko nang hindi gagawin to. I hate crying. Sa haba ng taong pagkakakilala niya rito, ilang beses niya lang nakitang umiyak ito. Ang una nang mabalian to ng buto sa braso nung 8 taong gulang ito. Ang pangalaway ng mga sagasaan ng aso nitong si Puti. Yun ang oras na nagdesisyon tong maging veterinaryo paglaki. Ngunit hindi niya napatahan ito nang mamatay ang papa nito. Nahiling niya noon na sana di niya na muli pang makitang umiyak ng ganon ng dalaga. But last night, she came awfully close. Walang masama sa pag-iyak, Kara. Mahinang payo niya rito. Natural lang yun. You're grieving. I feel so stupid. Anito. Di lang naman to basta-basta nangyari lang. There had to be signs along the way that something was wrong. Hindi ko lang nakita yon. Neither did I. Aniya. And I'm his best friend. Humila siya ng isang silya paharap dito at naupo roon. Malapit na malapit kami sa isa't isa na para magkapatid. In fact, I thought di na siya makapaghintay na makasal kayo. He was so happy. Then anong nangyari? Tanong nito. Kung masaya siya, bakit niya ako tinakbuhan? Di niya alam kung anong eksaktong sagot sa tanong na iyon. I still think he had a case of bad jitters at bigla na lang siyang nagpanik. You know, Maicon, may maramdaman lang na konting doubt yun tumatakbo na. Kailangan niya lang siguro mag-isip. At gano'n naman katagal ang gagawin niyang pag-iisip? A week? A month? 6 years? Muli, wala rin siyang sagot sa tanong na iyon. All he ever wanted was to Kara for be happy, even if he was nowhere in the picture. Hindi ko alam, Kara, sagot niya. That is something na kailangan yung linawin sa isa't isa. Gusto mo bang tawagan ko siya para sa'yo? Kailangan nyo mag-usap. The sooner the better. I can make a few phone calls, track him down. No! Agad natutol nito. Ngunit yun lang ang tayong paraan para maayos ninyong nangyari. Umiling-iling ito. Kung babalik man si Maicon sa akin, kailangan yun ay dahil gusto niya and not because you or anyone else talked him into it. Inunawa na lang niya ang kagustuhan nito. Whatever you say. Aniya matapos ang isang buntong hininga. It's your call. Bago nihatid ni Din si Kara sa rancho, nagpa siya si Kara na dumaan muna sa bahay na tinitirhan nito at ni Maicon pagkatapos ng kasal. Ngunit nung nasa tapat na sila ng front door ng bahay, agad na nagayang umuwi ito. Marahil di pa nito kayang makita iyon. Kami na lang ni na Chris sa mag-e-empake ng mga gamit mo na nailipat mo na rito. Ihatid lang naman namin yun sa rancho. Aniya nang nasa daan na sila patungo sa rancho. Di na siya bumaba pa ng sasakyan pagkarating doon. Iniwan na lang niyang nakatayo sa terasa ng villa si Kara. Habang palayo ang kanyang kotse, nakita niya sa rearview mirror na nakatayo pa rin to sa lugar kung saan niya ito iniwan. Laglag ang mga balikat nito. She looked lost and forlorn and so lonely that it hurt just by looking at her. It was then that he decided to take matters into his own hands. He would call up Maicon. Alam niya magagalit si Kara kapag nalaman nito ang gagawin niya. Pero sa tingin niya yun ang magandang gawin para malinawan ang lahat. He couldn't stand seeing Kara so unhappy. Kung kinakailangan kalad ka rin niya si Maicon para bumalik sa dalaga, gagawin niya. Kahit ang magmakaawa rito, gagawin niya. Nakapag-desisyon na siya. Dinayal niya ang cellphone number ni Maicon. Nang hindi niya tumakontak na yung nangangasiwa sa condominium kung saan nakatira ng kanyang kaibigan ang tinawagan niya. Napag-alaman niya mula sa nangangasiwa, hindi pa rin pinagbibili ni Maicon ang unit nito. Kabaliktaran sa sinabi nito kay Kara. Pinihit niya ang sasakyan, tinahak ang daan patungo sa Maynila. Kailangan na nilang mag-usap ni Maicon once and for all. Just like that? Nang gagalaiting tura ni Din nang marinig ang totoong rason ni Maicon kung bakit hindi nito sinupot ang kasal nito kay Kara. Dahil sa ambisyon mong maging partner ng pinakasikat na law office sa buong Maynila, nagawa mong saktan si Kara? Dean, you have to understand. 2 weeks bagong kasal namin ni Kara ko lang natanggap ang alok ni Attorney Milano. God, man! Hindi mo alam kung gaano ko pinangarap na mapabilang sa law firm na pagmamayari niya. It is a dream come true. Kahit sikat na abogado na ako, hindi pa rin matatawaran ang estadong mararating ko oras na mapabilang ako sa Milano Law Firm. Animo batang nagpapaunawa sa kanya. Di siya makapaniwala. Hanggang ngayon, ganun pa rin ang ugali ng kanyang kaibigan. Ambisyoso pa rin.
Gagawin ang lahat makamit ang gusto kahit maraming masagasaan at masaktan. Naalala ko noon, gustong manalo nito bilang presidente at student council ng high school. Tinakot ito na mahigpit na kalaban nitong kaklase rin na gagawin ang lahat para matanggal ang scholarship nito. Stockholder sa private school na iyon ang mama nito, kaya naman naglakas loob itong manakot. Dahil sa banta ni Maicon, umurong na lang ang kalaban nito sa pagtakbo bilang presidente kahit alam ng lahat na ang huli ang mananalo. Di alam ni Kara ang tungkol doon at di na siya nagabalang sabihin sa dalaga yon dahil alam niyang mataas ang paghanga nito kay Maicon. Sa kanilang tatlo ni Kara, siya lang ang nanggaling sa isang hindi mayamang pamilya. Parehong government employee ang kanyang mga magulang. Sabay namatay ang mga to nung kasi simula pa lang niyang magtrabaho bilang city engineer sa munisipyo. Nasangkot ang mga ito sa isang vehicular accident na siyang naging sanhi ng kamatayan ng mga to. May naiwang malaki-laking perang kanyang mga magulang sa kanya. Ang halagang yon, kasama ng sariling ipon niya, ang ginamit niya pang makapagpatayo ng isang maliit na construction firm. Pagkaraan na higit 5 taon, unti-unting umunlad iyon, kahit sa iba't ibang lugar nakakakuha sila ng kontrata. At ang gusto ng boss mo, pakasalan mo ang anak na babae niya kapalit ang pagiging partner mo sa law firm niya. Tama ba ako? Madilim ang anyong tanong niya. Marahang tumango ito. Ang akala ko, kaya ko ituloy ang kasal namin ni Kara, pero hindi ako mapakali. Dean, this is what I wanted. Alive, Kara, pero alam mo yan. Pero isa kang malaking duwag para sabihin ng mga sinasabi mo sa akin ngayon sa harapan niya. Bakit naghintay ka pa hanggang sumapit ang kasal, gayong di ka na sigurado 2 weeks pa lang before the wedding? Naisip ko, magkaiba kami ng mundo ni Kara. While she wants to stay in the province and live a simple life, I want to explore everything. Huli na nung ma-realize kong hindi pala sapat ang pagmamahal ko para sa kanya para piliin ang simpleng buhay. Gusto niyang patayin ito. Simpleng buhay? Alam na alam nitong kapag hiniling lamang nito kay Kara na manirahan ng mga to sa Maynila, agad papagan dalaga. Batid niyang hindi yun ang tunay na dahilan. Mas pipiliin nitong pakasalan ng anak ng taong makakatulong dito para maging bahagi ito ng pinakasikat na law firm sa bansa. Kung hindi ka nagustuhan ng anak ni Attorney Milano na iyon na sinasabi mo, kung hindi nangyaring inalok ka niya ng partnership sa law firm niya, would you have married Kara? Mariing tanong niya. Nang hulihin niya ang mga mata nito na mabasang oo ang sagot, tumayo siya at agad na sinapak ang mukha nito. Natumba ito sa sofa. Marahas na tinayo niya ito at pinatsarahan ito. Hayop ka? Galit na sabi niya. Would you have married her? Kahit kailan sigurista ka talaga. Second choice mo lang pala si Kara, ha? Tandaan mo mabuti ang sasabihin ko dahil isang beses ko lang sasabihin to, Maicon. Huwag ka na magpapakita kay Kara hanggat di ka pa niya nakakalimutan. Kapag ginawa mo yon, may paglalagyan ka sa akin. Tinulak niya ito pabalik sa sofa at agad umalis ng condo unit nito.